Okay. So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong 11. Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, kay God, sa Holy Spirit, sa Ascended Masters, Ancestors, Spirit Guides, Universe, Angels, Archangels, and of course sa ating elementals. Okay, so ngayon po is tingnan po natin kung ano pong ibubuga ng ating mga cards. Pero this is more on for me, hanggat maaari po is ano po tayo, spiritual. Pero sa nakikita ko po kanina sa mga visions po is meron na naman pong kaguluhan. Meron na naman pong mga suguran na nangyayari. And actually this is, nakita ko yung isa is nasa malayo na parang nasa cave. Mga tipong ganyan na may mga fights. And actually meron din po akong vision na actually siguro papasok din dito yung love reading kasi mayroon na naman ako nakikita ditong bed and may mga couples po, yung mga couple no, na doon. So titingnan po natin kung ano po yung magiging flow ng reading at kung ano po yung ihatid na mensahe po para sa inyo ng ating mga guides. Okay? So let us pray. Panginoong Hesukristo Ama, Panginoon Diyos sa Masalangit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, kami po ay inyong samahan ngayong oras na ito para po sa pagbabasa ng cards na ito at ibigay niyo po sa akin, sabihin sa akin, ibulong sa akin ang mga mensahe po ninyo patungkol po doon sa vision na binigay niyo po sa akin kanina, nang sa ganun po ay magkaroon po ng mga ideya, babala, at kaliwanagan po ang lahat ng aking mga subscribers, followers at viewers. At ako po ay nananalangin din po na bigyan niyo po kami lagi ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna, at anumang po klase ng karamdaman na tukso. At bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman, lalong-lalo po patungkol sa spiritual. At sa mga oras pong ito ay kami po ay binabayo ng bagyo. Naway bigyan niyo po ng kaligtasan ang mga area na tinatamaan po nito. At ako po ay nananalangin din po na naway lumihis at hindi po tumama sa lupa ang bagyong ito. Maraming salamat po. Amen. Okay, so yun nga ang chika, no? So talagang meron pong bagyo at talaga pong non-stop, no? Kahit po dito sa amin in Manila area, no, is talaga pong ang lakas po ng ulan. No, so kahit po itong area namin po na ito is talaga pong bahain po to. So ando na lang po kami talaga, keep on praying na wag naman pong tumaas ang tubig, no? Kasi po talagang evacuation malala po talaga to, as in hindi ko po alam kung saan kami mapupunta. Kung saan po kaming area mapupunta once na tumaas po ang tubig. Ang dami pa naman pong gamit. Yun po ang mahirap, no? Magpapasukan na rin po. So, ay naku, sakit sa ulo, sa totoo lang po. So kailangan po nating magdasal, lalo na po yung mga area po ngayon na talagang hindi naman inaasahang bumaha, pero bumabaha na po ngayon, no? So keep on praying po, pagdasal niyo po kami, yung mga nasa ibang bansa po dyan, pagdasal niyo po ang Pilipinas. Ang inyong pong kapwa Pinoy, no? Kami po na nandito na nawa po lumihis. Ang laki po kasi na nasasakop ng bagyo. Actually, apat po ata yan. Nasunod-sunod po atang papasok ngayong month of July. Parang alam niyo, nagtipon-tipon sila. Okay? So, yan, ingat po sa lahat po ng area na apektado. Ingat po, mag-prepare na po kayo ng mga pagkain, damit, na dapat nyo pong isang bitbitan lang po. And kung talaga pong alam nyo yung area nyo po is talaga pong binabaha, huwag nyo na pong antayin yung flash flood. Mahirap po ang flash flood, lalo na po yung may mga matatanda o senior citizen, may mga PWD, may mga babies, may mga anak, kabuanan, mga ganyan. Nako, mag-evacuate na po kayo. Pumunta na po kayo sa safe na lugar. Kung meron po kayong mga kamag-anak na pwedeng tigilan, puntahan nyo na po. Huwag nyo na pong antayin ang flash flood. Mahirap po ang flash flood. Kasi hindi po natin, wag po tayong parang expect the worst po tayo lagi pagka ganito po may mga bagyo dito sa atin. Kasi nga po talagang yung mga areas before, even countries na hindi naman po dating binabaha, ngayon po talagang hinahataw ng baha. Okay? Yan.
Okay, so let's start. And gusto ko po magpasalamat po dun sa mga yun sa mga deliveries po, no, magkakaroon po ng content delays to for sure kasi po may bagyo, no. So medyo yung mga, lalo na po yung mga sa taga Bohol, Tacloban, basta po Visayas area, no, medyo magkakaroon po ng delays yan kasi po may bagyong dumating, no. Okay, so ano po ang inyong first card? Pasi po doon sa ating vision. Oops, may congrats, you're pregnant. Oops, ang dami. Wait lang. May bumagsak, cleanser space. May separation. Okay, so your first card, no, is separation. Parang papasok po tayo sa love reading, pero for sure may papasok din po spiritual dito. Okay, so we have the separation. So for some of you, no, is andito sa period na, or andito sa pangyayari na kayo po is nagkaroon ng hiwalayan, or nagkakaroon kayo ng kalabuan, or maybe meron pong dapat na hiwalayan nyo, or iwan or iwasan. Ganun po, no? So this is para sa person mo to, collective, okay? So, yan, dahil dyan sa separation na yan, syempre magkakaroon po kayo ng mga anxiety or depression, stress, ang katakot-takot, mga ganyan, kung ano-ano yung mga negative thinking ang mangyayari po. No? So, now is kailangan nyo pong mag-cleanse ang space, no? Cleansing, no? Kailangan nyo pong mag-cleansing. Ano-ano po ba yung mga ways ng cleansing aside, no, sa paglalagay po ng mga rock salt, no, sa mga corners ng bahay ninyo, and bukod po dyan is kailangan nyo po mag-insenso. Kung talaga pong super bigat ang bahay na ang pakiramdam nyo, parang pinapasok na po kayo ng mga demonic entities, the best thing you can do here is mag-insenso po kayo everyday. No? Mga 5:30 pa lang po, magpaningas na po kayo para saktong alas 6, ilibot nyo na po sa buong bahay hanggang labas. Ganun po, no? Para po magkaroon po kayo ng peace of mind and calmness, no, yung physical, spiritual, mental and emotional po ninyo magkaroon ng kalmado, maging kalmado po kayo. Ganoon po yung gawin ninyo. Okay, so next is, wow, my goodness. Okay, so congrats, no, you are pregnant. Congrats, you're pregnant. Yun nga lang, since ang first card nyo is a separation, maybe merong mga issues. Maybe for some of you, sandito hindi kiniklaim ng person ninyo na kanya yung dinadala ninyo, yung baby na dinadala ninyo. Or maybe meron naman dito na hindi, kung kailan ka buntis, kung kailan ka nagdadalang tao, is nandito yung nagkaroon kayo ng misunderstanding. Nagkaroon ng no communication, or andito yung biglang nag-ghosting si person, bigla kang iniwan sa ere, mga tipong gano'n, no, for some of you. So, aside to that, kung po pwede ko yung alam niyo yun, bigyan ng twist, no, hindi sa parang physical na mundo, like papasok tayo sa spiritual dito sa congrats you're pregnant, meaning andito yung kahit na gantong meron kayong separate ways nitong loved ones mo or nitong person mo, is parang ito yung nagha-harvest ka. Alam mo yun? Kasi di ba pag nagha-harvest ka, isa dito yung pagka nakapag-harvest ka na, isa dito na yung syempre pwede mo na siyang ibenta, ganyan, or ikakainin nyo na. So andito yung tapos ka na sa mga paghihirap, pwedeng ganon, ano. Pero ito rin yung isang ways, no, kung bakit ka nagkaroon ng growth sa lahat, no, physical, spiritual, financial, mental and emotional, no. Bakit? No? Dahil dito sa parang inilayo ka ni God, or andito yung lumayo ka sa mga taong nagbibigay lang din sa'yo ng toxic. So ngayon is, yun yung isang way na hindi spiritual, no, na kung bakit nandito yung nagkaroon kayo ng separate ways nitong person na to, kung sino man to nagbibigay sa'yo ng mga sama ng loob. So andito yung nakakaroon ka ng growth, as in ngayon is nakaka-achieve ka na, no, and makaka-achieve ka kasi talaga pagka talagang lumayo ka na sa mga taong nagbibigay sa'yo ng bigat, na for sure alam mo kung sino itong mga ito. Okay, so see, ito talaga yung separation talaga, yung paghihiwalay mo or pag-iwas mo dyan sa mga taong yan, ito yung nagbigay sa'yo ng end ng kumbaga graduation mo sa pagkakaroon mo ng mga toxic situations, mga problema mo,
eto na, dito na na-cut, dito na natapos, no? Meron na tayong end story, no, dito sa pamumuhay mo, no, mapa-physical man yan, spiritual, mental, emotional, at lalong-lalo sa financial. So, andito ngayon yung tapos ka na sa mga ganyang hidwaan. Okay? And deserve mo daw to. Diba? So, andun nga yung nakikita ko kanina, no, na parang yung isa doon isa sa kuweba and yung isa is na andi dito sa vision ko. So, malamang talaga nagkaroon kayo ng separate ways. Pero ikaw yung sinasabi ko, parang may pinto nga, 'di ba? Kanina, yun yung sinabi ko. So, eto na yung starting point mo na parang papasok ka na sa mundo ng spiritual na dito ka na rin magkakaroon ng end ng lahat. As in, lahat is matatapos na kasi iniwan mo na tong person na nandito dito. No? So, ikaw ngayon yung papasok doon sa pinto na yon na magkakaroon ka ng new chapter ng buhay mo. Okay? So, tingnan pa natin. Okay, so marami ang bumagsak. Wait lang. Kukuha lang tayo ulit ng 5 cards dito. 5 cards na lang po. Kasi naka 5 cards na tayo doon. So, another 5 cards para po, alam niyo, makompress or mabigyan tayo talaga ng exact details, no? And you are the one. You are the chosen one. You are hired, no? God hired you. No, so andito yung you are the one. Ibig sabihin meron ka talagang mission. Kaya parang andito yung talaga nililinis. Kaya meron ka rin yung cleanser space, no? After the separation, kailangan mong mag-cleanse ng space para bago. Parang alam mo yung ikaw mismo ang maghuhugas ng sarili mo para dyan sa bagong tatahakin mo, sa new path na gagamitin mo. I mean, na journey na tatahakin mo. So, kailangan mong mag-cleanse. Okay? Kasi the one ka. So, ang the one dito is talagang medyo mabigat ang mission, no? Kaya andito yung, kung makikita niyo yung vision ko na may pinto nga dyan pero madilim. Kasi it's an open door, no? It's an open door pero dark. So from the start talaga, nabibigyan po tayo ng test ni God bago po tayo maging healer or kung ano man yung gusto ni God sa atin, sa mission o kung ano yung mission bibigay sa atin. Talagang doon tayo muna sa dark. Kasi sa dulo nun, sa dulo nung tatahakin mo na yon, ng journey mo na yan sa spiritual is na andoon ang liwanag. So once na na-reach mo na yung liwanag na yan, then diyan ka na mag-start sa lahat. In general na po yan. So andito ka pa lang sa talagang bibigyan ka ng mga pagsubok, no, ni God na kailangan mo malagpasan. Just lang parang lagi mong tatanim sa isip mo na kaya ako binibigyan ni God ng ganito kasi alam niya kaya ko itong lagpasan. Kasama siya. Lagi mong iisipin na yung presence ni God dito, yung Holy Spirit, angels mo, ancestors mo, lahat, no, universe is na andyan to support you, to help you, to protect you. Basta ka lang, go with the flow ka lang. Lakad ka lang. No? Lakad ka lang. And make sure na every time na magkakaroon ka ng test, humingi ka ng gabay kay God. Okay? Okay, so we have the access denied. And what's this? Galing. Alam mo yung may access denied na may no connection pa. Ang tibay, di ba? Pinagtibay ka dito. Parang gusto ko itong maging title. Title. Ayan, gusto ko yung maging title. Ay, tsaka itong the one. Okay, so dahil sa the one ka nga, 'di ba? So dahil sa the one ka, hindi siya deserve. Hindi mo siya deserve, no? Etong taong to na nandito at ikaw nga ay nandito na sa pinto, so hindi mo to deserve na makasama lifetime. That's why andito si God na binigyan ka ng ways or nagbigay siya ng paramdam na talagang kailangan mong iwan to and pasukin yung open door na yon, yung new chapter of your life. Kailangan talaga dito is to sacrifice kasi binigyan ka lang kasi nandito, 'di ba? Meron tayong toxic situation ends, no? So deserve mo yung mag-end na yung mga toxic situations na nangyayari sa yung mga problema na katakot-takot na talaga ng puro kababalaghan lang din naman na nangyayari sa iyo. Hindi ka naman naging masaya, puro pasakit. Alam mo yun, parang naging dilubyo yung buhay mo dito sa person mo na to. So, eto na yung starting point na talagang binasbasan ka na ni God na magkaroon ka ng panibagong buhay. No? Na magkaroon ka na ng dapat sa'yo. Kung ano yung dapat na, kung ano yung deserve mo, this lifetime, no, is ibibigay niya na sa'yo. So, you are the one.
na lahat is access denied, as in andito yung hindi na sila kahit na sino, kahit hindi to husband mo, wife mo, parents mo, basta as long as etong taong to ay magbibigay lang sa'yo ng toxic or magbibigay lang din sa'yo ng problema, hinanakit, puot, ganyan, is hindi na sila magkakaroon ng access sa'yo kahit na sino. Kahit ang mga mangko yan, kahit na kung sino yung nananalbahi sa'yo, naninira sa'yo, never na sila magkakaroon ng connection sa'yo. No connections at all, and andito yung access denied. Amen? Okay, kasi the one ka, you are the chosen one, earth angel ka. Hindi mo kailangan ng distraction. Hindi ka kailangan, hindi pwede yung i-distract ka. Hindi ka po pwedeng guluhin kasi marami kang gagawin. Marami kang gagamutin, marami kang i-comfort ng mga tao. Marami kang intindihin, no? Aside sa personal mong buhay. Meron pang iba. So, we have 2 remaining cards. 1. Maba na yung isa. 2. Wow. Okay, so we have share your gifts and abilities. Yes, kailangan talaga. No, kasi the one ka eh. No? So, eto na yung time na kailangan mong manggamot, kailangan mong ganito kung ikaw isa tarot reader din, kailangan mo rin ipaalam sa kanila or to expose everything na dapat nilang malaman ng hindi pa nila nalalaman. Especially sa mga baguhan na pinapasok ang spiritual, kailangan kanila ngayon, as in ngayon. So, kailangan mo itong i-share sa kanila. Share gifts, share your abilities, share mo lahat, yung mga kakayanan mo, kung ano yung alam mo, pagalingin sila, bigyan ng magandang pananalita, pangaral, mga ganyan, no? So, andito ka. Yan yung isa sa mga missions mo, no? Okay? So, we have the Pisces energy, which is ito yung isa sa mga talaga naman nagbibigay sa'yo ng sakit ng ulo. No? This Pisces energy. Okay? So, maybe kailangan pa natin magkalkal ng ibang cards. Tingnan ko lang yung ano. Tingnan natin tong isa. Tingnan natin kung ano meron dito kay Pisces energy, no? Since ito yung isa, no, sa mga ihiniwalay sa iyo, or parang ito yung isa sa mga iniwas ni God sa iyo. Tingnan natin kung ano ang meron pa na dapat mong malaman. Kasi ito yung wala ng connection sa iyo at all. No connections at all and access denied. Okay? Wala na siya. As in putol na. As in talagang naputol na yung cords nito. Okay? Okay, so tingnan po. Kuha lang po tayo ng 5 cards dito. Then, doon na po tayo sa isang deck. Oops. Your mission starts now. See that? Ayan, oh. Your mission starts now. It's true. Kasi nga, nandun ka na sa open door. No? Talagang yung mission mo ngayon is nag-uumpisa na. Mag-uumpisa na. Actually. So, andito yung di makontento sa isa. Hindi siya makontento sa isa itong Pisces energy o kung sino man to sumasalbahe sa'yo. Aside dito sa Pisces energy, kung sino man ang pakiramdam nyo. Kasi kayo is, andito yung intuition on point. Since kayo is the one, chosen one, earth angel, empath kayo dito. Ano ba? Empath, psychic, no? So, dito is, alam nyo to kung sino to, tinutukoy ko na to, na bakit hindi makontento sa isa. No? That's why, parang, hindi man to makontento sa isa na siguro, meron kayong pinagtatalunan ng mga bahay-bahay, properties, pera, mana, mga ganyan na hindi siya makontento sa isang nakuha niya. Na kung tutuusin, kung halimbawa kayo magkakamag-anak or especially kung magkakapatid, meron talagang toka-toka na yan. No? Pero andito yung ganid tong taong to na ang gusto is yung meron na siya pero ang gusto niya is makuha pa yung sa inyo. Yung the remaining. Or maybe ang gusto nito is ibenta ang lahat para magpag-share-share na lang yung pera. Yung mga tipong ganun. Okay? So, etong taong to is talagang legit. Ganid. Legit. Sakim. Ganon. Okay? So, what else? So, 3 cards pa po. Holy Spirit, thank you po.
Kaya ano siya ngayon, parang alam niyo, yun nga sa nakikita ko doon is, andito yung ang gulo-gulo ng utak niya, na gusto niya gulo talaga, gusto niya manggulo, gusto ka niyang guluhin, gusto niyang sirain ang buhay mo talaga, na tipong hanggat hindi ka bumibigay, hanggat hindi ka sumusurrender na para makuha yung gusto niya, is hindi ka niya titigilan. But, gumawa na ng way si God. Hindi na siya magkakaroon ng access sa'yo at all. Okay? So, now we have the Bato Omo. Alam niyo, bumibida tong Bato Omo ko na to, ha? Actually, nung last time na nag-reading ako, lumabas tong Bato Omo na to. Ang daming order sa akin ito ngayon. As in. Kasi talaga pong ito is talagang very useful po to and very helpful and very effective. Make sure lang po, no, kung hindi man po kayo sa akin kukuha, no, is make sure po na yung makukuhanan nyo po sa iba is make sure po na buhay at totoo po. Kasi meron din po mga fake na lumalabas niyan. So make sure po na yung makukuha nyo po na Bato Omo is yung totoo po. Kasi yan po is galing po talaga sa kuweba yan na pinangangalagaan po ng ating mga kaibigan na engkanto. So, ayan po is, hindi po yan basta-basta napupunta sa tao, sa mga katulad po namin, kung wala naman po kami basbas nang galing din po sa mga engkanto. Kumbaga, kung hindi po kami close friends, is hindi po yan babasbasan ng mga engkanto na para magamit ko po yan sa gamutan. Pero yung ganyan ko po talaga isa sa tumbler ko po yan. Nandun po yan sa altar ko. And talaga po nagagamit ko po yan panghilot. Especially po sa mga may, tapilok, mga natapilok, yan, hinahagod ko po yan. And yung may mga lamig-lamig sa katawan, especially po yung sa mga joints, yung mga ganito. Tsaka yung mga, kalamnan na talagang, hinahagod ko lang po yan. And kung saan po yan tatapat na, parang nagwa-warm, and andun yung talagang, tatanungin niyo po yung pasyente niyo kung ito po yung masakit. Kasi mararamdaman nyo rin po yan eh. Ko-confirm nyo lang po sa kanya. Then doon nyo na po siya lalaruin. Doon nyo na po siya paiikutin ng paikot. Hanggang sa makuha niya po yun. Ma-absorb po ng Bato Omo. Pero andun po yung kailangan nyo pong, syempre po as a healer, andito po yung, may mga alaga po tayong gamot para mabaklas po doon sa Bato Omo. Yung nasipsip niya na. So kailangan nyo uling bugahan yon para mabaklas, then ganun ulit. Iro-roll nyo po ulit yon hanggang sa mawala po yung pain, lamig, o kung ano man ang meron doon sa pasyente ninyo. Okay? Marami pong ways yan. Kasi talaga pong miraculous din po ang Bato Omo. Ano po yan? Tawag po dyan is mutya. Okay, kung bakit lumabas ang Bato Omo? Kasi may karamdaman ka. Or, no. May karamdaman na. Okay, so, yung person na gumagawa sa'yo, which is, andito yung Pisces energy, isa siyang Pisces, no? Is, andito yung meron na siyang karamdaman. So, andito na yung judgment. And binigyan ka na ng justice. Okay, binigyan ka na ng justice ni God kasi may karamdaman na siya. Diba? So, nagba-backfire na ang lahat. Nasa kanya na ang lahat. Ganun. Okay, so, binrainwash ka rin ito as in talagang alam mo yun. Kung pag mamanipula rin lang ang pag-uusapan, ay talagang bonggang-bongga mga bulong sa'yo nito. Okay? So, we have the walang makakapigil. No? Walang makakapigil, no, sa'yo, sa mga nangyayari sa'yo, sa mga blessings na bibigay sa'yo ni God. Walang sino man na makakapigil dahil deserve mo yan, no? Dahil that's a God's plan, okay? So, walang pwedeng humataw o sumira niyan o humarang niyan. Wale. Okay? So, let's see kung ano to. Wala siyang respeto. Bastos. Okay? Siya ay bastos. So, andito yung kasi, andito yung ilang beses na siyang winarningan ni God, no? Hindi lang ni God, even the universe, ang mga guides mo na tigilan ka na, tantanan ka na. Kasi the more na ina-attack ka, the more na lumalakas ka dito, aminin mo. Lumalakas ka. Mas lumalakas ka dito. Mas lumalakas yung kakayanan mo. Mas nagiging powerful ka talaga dito. So, every time na may attack siya sa'yo, is ang nangyayari, nababawasan yung kakayanan niya, sa'yo is nag-uumapaw na ngayon. Thank you, Holy Spirit. Okay, so for the last two cards, ang dami, nagsabi ko 5 cards lang eh. Last two cards, hindi. Sige, last two cards tayo. Last two cards is pagkain. Okay, what about dito sa pagkain, ano? Make sure po,
ako po yung nakikiusap sa inyo. Make sure po na every time po nakakain tayo, kahit po nasa mall po tayo, eto muna, sa bahay po muna tayo. Kung kayo po is nasa bahay, make sure po na dadasalan nyo po lagi ang food. No? Lagi po kayong magpapasalamat sa Panginoong Diyos Ama para po sa biyaya na nakahatag or nakalatag po sa inyong harapan para po kainin yung buong pamilya. Ganon din po sa mall, wag po kayo mahiya. Wag nyo po ikahiya para hindi po kayo ikahiya ng Diyos. Yan pong mga yan, no, ang dami po niyan hindi nakakaranas. So wag nyo po silang pansinin. Kung kayo po nagdadasal doon, humihingi po kayo ng pasasalamat sa taas, hayaan nyo po sila. Hindi nyo po problema yon. Okay? Kasi po may pagkain dito na po pwede po nagpapalipad hangin itong gumagawa po sa inyo. Okay? Kasi po ang bahay ninyo, hindi po basta-basta masusugod yan. Hindi po mapapasok yan. Pero pagka nasa labas na po kayo, though, kasi po lahat po ng gabay natin, FYI, no? FYI, na lahat po ng gabay natin is hindi po yan nakakasama pag tayo po lumalabas. Minsan po 4, 5 ang sumasama. Minsan 3 lang, ganyan. The rest is nasa bahay lang po. Sila po yung bantay. And nasa sa inyo po yan. Kasi po ako talaga yung mga maliliit ko, hindi ko po talaga pinapasama. And alam po nila yan, simulat sa pool. Talagang pag ako po dumayo, pag ako po ay lumabas, hindi ko po sila sinasama. Pero na lang po pag may mga outing po kami, ganyan. Meron po silang rights na sumakay sa bag ko, ganyan, para po makasama po sila. Pero talaga pong meron lang ako talagang gabay na talaga pong never po talaga sumama. Kasi po talagang binabantayan nila ang bahay. May ganun po. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is sabihan din po sila. Okay? So, naku, para mapapaano tayo dito. Kasi may kapatid na lalaki dito. Alam niyo itong kapatid na lalaki na to, parang isa to sa mga nagbibigay din sa inyo ng, alam niyo, ng stress. Or hopeful, or nagbibigay din sa inyo ng spell work. Itong kapatid na lalaki na to. Okay? Aside po dito sa Pisces energy, maaring ito is nagtatandem, nag-uusap, ganyan, or po pwedeng connected din siya dito sa Pisces, itong kapatid mong lalaking to, na gumagawa sa'yo ng mga hindi maganda spiritually. But then, again, andito nga yung access denied and wala na kayong connection nito. No? So, gumawa na ng way si God dito na hindi kayo magkaroon ng connection itong kapatid mong lalaki na to. Parang hahaba tayo dito sa, sa Oracle deck na to. O baka dito na tayo matapos ng reading. Okay, so masakit, matigas ang tiyan. Siguro yung sa inyo, no? Meron ditong masakit ang tiyan. Sino dito ang masakit, matigas ang tiyan? So lalaki. So kapatid mong lalaki ang gumagawa nito. No? So andito yung meron sa inyo diyan binibira, ginagawan ng sakit na andito yung parang bloated kayo. Okay? Na pare-pareho lang naman ang kinakain nyo pero ikaw yung ganito. Na tipong pakiramdam mo na usog ka o parang may hangin sa tiyan mo na ang bigat. So ito is kinukulam ka. Okay? So just let go, let God. No, i-let go, let God mo lang yan. Hayaan mong si God ang mamarusa dito sa taong to. And hindi, ka na rito, safe ka na dito. No? Kasi kapatid mo to, and I know for sure ayaw mong gumante. And nandito yung talagang nagsa-self-healing ka ngayon. Panigurado nagsa-self-healing ka ngayon. As in hinihimas mo ang tiyan mo ngayon. Okay? And now we have the birthday. Since ito yung madalas ko nakikita sa inyo. Nakikita ko sa vision ko na madalas na berde. Which is ito yung magdadala talaga sa inyo ng swerte. Ng inyong swerte. Okay? So, dyan pa lang is, alam niyo yun, gitil na dito yan. Itong kapatid mong lalaki and the Pisces energy is andito yung gitil na gitil, galit na galit dahil alam nilang umaangat ka na sa buhay. Maganda na inyong pamumuhay. Kaya andito ngayon sila para to block it, no? But then, nagba-backfired sila ngayon ang naghihirap. And now, sabi ng Holy Spirit, fight, fight, fight. Ganyan kakamahal ng mga guides mo. Lumaban ka, tumayo ka. Okay? Pero huwag kang gaganti. Again, nandun yung let go, let God. Diba? Okay?
Okay, so for the last 3 cards na po tayo, Holy Spirit, please, pakibigay na po sa akin yung pinaka-the best na message from all of you. Thank you po. Okay, so 1 is may nakabaon sa ulo mo. My goodness. Pag ganito pong may nakabaon sa ulo ninyo, meaning, po pwede pong super katin ng ulo ninyo na akala nyo may kuto kayo pero wala naman, or balakubak pero wala naman. Or meron naman po ditong lagi masakit yung parte ng isang parte ng ulo ninyo, may kaliwa, kanan, o sa tuktok. Meron ganon. Na alam nyo yung masakit. Nakakaiba ang sakit. Kasi yun lang portion na yun ang meron. So, ibig sabihin po niyan is, binabaonan po kayo ng something sharp, no, sa ulo ninyo. Okay? So, kailangan nyo na dyan magpagamot. No? And, look at this. Naku, bibigyan ka ng chance ni God mag-travel abroad. Saan kaya ite? Nakakatuwa naman. So, congrats. No? So, talagang kailangan mo ng, alam mo yun, ipa-renew or gumawa ka na ng passport, darling. So, naku, Diyos ko po, parang ayaw ko patigilin dito sa card na to. So, 10 years ago. So, 10 years ago, maybe andito yung talagang marami kang pagsubok na pinagdaanan. Maybe dito ka nagkaroon ng sakit na matindi, pagkalubog ng negosyo mo, nagloko si asawa, maybe nag 50-50 ka sa panganganak, may mga tipong ganon. So, very traumatic to sa'yo, no, 10 years ago. Itong taon na to, no, ano ba tayo ngayon? So, 2014 is very traumatic sa'yo. Malamang merong nangyari sa'yo dyan na talagang naghikahos ka, lumubog ka, mga ganon, no? May mga breakups, no? Pero lahat yan, dala yan ng spell work, no? So, that year pa lang po, no, 2014 is inuumpisahan na kayo nitong mangkukulam na to. Or ng kapatid mo. Okay? You see? Nakabantay lagi ang anghel sa'yo. Kaya wala kang dapat katakot. And this one, pulikat lang siya. Pero pulikat po yan. Nabitin lang. So, andyan na nagkakaroon ka ng pulikat. No? But, alam mo yon, kahit na minsan is pinupulikat ka, andyan naman si mga angels mo na siya yung nagmamassage. No? Ito is isa rin to sa mga pasakit na binibigay sa'yo na habang, especially natutulog ka, bigla ka nga atakihin ng pulikat. Diba? Comment ha. Kung sino man po yung mga nakaka-resonate dito, please, paki-comment po and huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. And, sa mga gusto po magpa-private reading, no? Kasi this is for ano lang to, this is a collective reading kung sino lang po makaka-resonate. So, andito po yung andyan po yung contact number ko para po magpa-reading. Okay? Iba pa rin po yung personal reading kasi kaysa po dito sa collective. Para po naalalaman po natin kung ano po dapat gawin, steps, kung kayo po, Diyos ko Lord, ito na po ang expose. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, check! Mga murderer. Wala na silang masabi kasi walang message. So, ibig sabihin, andito yung parang, siguro this is enough. This is the end of the reading. Kasi andito na yung wala ng message. Yan, it's clear. So, now, this is a confirmation na bukod sa Pisces energy is andito yung brother, andito rin yung sister mo na gumagawa ng mga kalokohan against you. No? Na sila yung talagang promotor sa mga nangyayari sa buhay-buhay mo ngayon. But, wala kang dapat ikatakot again kasi andito yung the one ka and andito yung pinipilit ka nilang gustong lapitan or kontakin pero pinutol na ni God. No, ito ang gusto ni God, ang mawalan ka ng connection dito sa mga to and talagang no access at all, no? Okay? So kaya andito yung first card mo which is andito yung separation and andito ngayon yung talagang alam mo yon, makakapag-travel ka abroad, mga ganyan. So wala ka nang dapat alalahanin. And swerte is nasa iyo. We have the Verde here. And mission mo is naandyan na rin. Kailangan mo lang talagang lumaban. And make sure na meron ka din bato-omo. No? Napaka-importante rin ng bato-omo. Meron din ako niyang bracelet na bato-omo. Kung nakikita niyo po yun sa iba kong mga readings. No? Tinanggal ko lang po kasi nga po nagpalagay na ako ng ganito. Pero meron po akong necklace nun.
So, yun po is ginagamit ko ngayon po. Pero nandun pa rin po sa altar ko para just in case po na kung sino man po ang magmamana na sa mga anak ko, yun po yung papasuot ko. So, naka-prepare po yung kung ano man po yung hinuhubad ko na amulets din sa akin. Nandun lang po yan sa altar ko para po, meron na po kasi ako napupusuan na turuan na isa sa mga anak ko. Okay? So, yan po yung reading ninyo. So, kung gusto niyo po magpa-appointment ng reading, andyan lang po sa description box ang aking number. And sa mga healing, gusto mo magpagamot online po, lalo na po yung mga nasa malalayong lugar, kontakin nyo lang po ako kung gusto nyo po, kahit po yung mga baklasan, ritual, nagre-ritual po tayo para po sa mga pagbabaklas ng mga gayo-gayuma and sa mga black magic. Okay? So, kontakin nyo lang po ako. Okay? So, bow your heads para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po and God bless us all. Bye!